Isang mapagpalang hapon po muli sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli ay naririto po tayo sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon dito po sa ating Rema Philippines. Noong pong mga nakaraang linggo ay mayroon po tayong naging topic, patungkol kung papaano natin bantayan o magwardyahan ang ating mga puso. Ngayon naman po, ngayong week, meron po ulit tayong pag-aaralan. Ito pong topic po natin ngayon ay why aren't you changing if you're reading the Bible? Ngayon, alam niyo po mga kapatid, naalala ko po, nung sa pag-share po namin, sa pagbabahagi po namin ng salita ng Diyos, meron po kaming na-encounter na isang matandang lalaki na ibinibida niya sa amin na siya ay nagbabasa ng Bible. Araw-araw siyang nagbabasa ng Bible at nandoon na parang sinasabi niya na nabasa ko na ang buong Biblia. At alam niyo po mga kapatid, nandoon po na sa pag-share namin sa kanya, every Bible verses na binabasa namin ay talagang sinasabi niya, ay nabasa ko yan. Dito nga nakalagay yan sa pag-share namin. At alam niyo po, hindi pa siya nakontento, siya ay pumasok pa sa loob ng bahay niya at kinuha niya yung Biblia niya at ipinakita niya sa amin yung Biblia niya. Alam niyo po, yung Biblia niya makapal, halatang binabasa talaga araw-araw. At kapag buklat po niya ng mga Biblia, may mga highlights pa. Talagang patunay na yung Biblia niya ay hindi lang nakatambak, kundi ito po ay binabasa niya everyday. Pero ito po ang isang nakakalungkot mga kapatid. Although sabihin natin na siya ay palagi ang nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, ang nakakalungkot po ay hindi makita sa buhay ng taong ito yung binabasa niya na salita ng Diyos. Bakit? Kasi siya po ay namubuhay pa rin sa tinatawag na kasalanan. Kahit palagi na siya nagbabasa ng Bible, kahit palagi na siya na halos sabihin na nga natin marami na siyang alam na Bible verses, pero hindi pa rin ito nagbabago. Hindi pa rin siya nababago ng mga bagay na yun. Ngayon, sabi po dito ng salita ng Diyos sa may awit 119 verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita po ng Diyos ay nagiging liwanag sa mga buhay ng mga tao na nag-aaral nito, nagme-meditate or nagbabasa nito. Ibig sabihin, kung inaaral natin ang Biblia, naliliwanagan dapat ang ating buhay, naliliwanagan at natatanglawan dapat nito ang ating mga daraanan. Pero sa case kasi nitong na-share namin na ito, ay hindi makita sa kanya yung pagbabago. Kaya nga po ito yung topic natin ngayon, na ano nga ba yung mga dahilan? Bakit binabasa naman yung Bible ay hindi naman nagbabago o hindi naman lumalago? Ang number 1 po dito ay start with surrender. Sabi niya dito ay simulan po natin na isuko yung buhay natin sa Panginoong Hesus. Start with surrender. Dito po sa may Romans chapter 12, verse 1, sabi po niya dito sa may Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi po niya dito mga kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-aaral, hindi ibig sabihin na tayo ay nakikinig, matyagang nag-aaral ng salita ng Diyos, ay nangangahulugan na kaya na nating baguhin ang ating sarili. Hindi, ang sabi po niya dito, ang number 1, kailangan po natin na ihandog or ibigay yung buhay natin ng buong buo sa Panginoong Jesus. At ang pagbabago, sabi niya dito, kung itutuloy ko po yung number 1, start with surrender, not self-effort. Ang pagbabago ay hindi sa sarili nating kakalakasan, hindi sa sarili nating dunong, o hindi sa sarili nating galing, kundi ito ay sa pamamagitan
ng pagbibigay natin ng buhay natin sa Panginoon. Hindi kasi magagawang pakialaman ng Diyos o hindi magiging effective yung mga salita ng Diyos na napakikinggan natin kung hindi naman nakatalaga yung buhay natin sa Panginoong Hesus. Kung hindi ito 100% na nakadedicate sa salita ng Diyos o sa Panginoong Hesus ang buhay natin, ay hindi nito magagawang baguhin ang ating buhay. Hindi natin magagawang lumago spiritual. Bakit? Kasi una sa lahat, hindi naman nakasurrender yung buhay natin sa Panginoong Hesus. Kahit nasabihin natin, gaano man natin karaming beses nabasa, natapos ang Biblia, hindi rin natin ito, hindi rin tayo lalago. Bakit? Kasi, pagka-correction na, hindi na natin magagawang tanggapin. Bakit? Kasi, hindi malayang makakilos ang salita ng Diyos sa buhay ng isang taong hindi nakatalaga ang buhay sa Panginoon. Hayaan mo, ang pagsusurrender, Panginoon, ng buhay sa Diyos ay pagpapakita ng mataas na pananampalataya sa Diyos. Pangalawa ay pinapakita mo na nagtitiwala ka saan? Sa Panginoong Hesus. Kapag ka ibinibigay po natin ang ating buhay, hinahayaan natin na lahat ng kwarto ng puso natin ay mapakialaman ng Diyos. Pero as long as na hindi natin magawang ibigay yung buhay natin sa Panginoong Hesus, hindi mapapakialaman ng salita ng Diyos ang buhay natin, at tayo po ay mananatili lang doon sa may nagiging self-effort na pagbabago. Kapag ka ang pagbabago ay self-effort, alam niyo po mga kapatid, mapapagod ka. Kahit nasabihin natin na napakasipag mo, napakasigasig natin, mapapagod ka, manghihina ka, at mangyayari ay hihinto ka. Tama po? Kaya nga po mga kapatid, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus ay kailangan ay maibigay po natin ng buong buo yung buhay natin sa Panginoong Hesus in order na mabago niya tayo. Biblical change begins by yielding your life to God. Not trying hard in your own strength. Pag sinabing yielding, ay ibinibigay mo, isinusuko po natin yung kung anong meron tayo. At kapag sinuko mo yung buhay mo sa Panginoon, ay wag mo na itong bawiin, wag mo na itong pakialaman pa. Hayaan mo ang Diyos ang mag-drive ng buhay mo. At hayaan mo na ang salita ng Diyos mismo ang humubog sa atin, hindi yung sa sarili nating kaparaanan. Tama po? Yes, may kaparaanan po tayong mga tao. Pero mas maganda ang kaparaanan ng Panginoong Hesus. Sabi po niya dito, present your body as a living sacrifice. Ihandog natin, kagaya nga nung sa Romans chapter 12 verse 1. Ang unang sikreto para mabago ka ng salita ng Panginoong Hesus ay ibigay po natin ng buong buo yung ating buhay. Amen po mga kapatid. At sabi po niya dito sa may John chapter 15 verse 5. Sabi po niya dito, apart from me, you can do nothing. Ang tao na walang Hesus ay walang magagawa. Kaya nga po, di ba, lagi naman nasasama natin sa prayer na, Lord, wag mo kaming iiwanan, wag mo kaming papabayaan sapagkat wala kaming magagawa kung kami ay maihiwalay sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, nandoon po na useless lang yung effort ng isang tao na magbago siya kung hindi naman nakatalaga yung buhay niya sa Panginoong Hesus. Ngayon, kapag katapos mo na maitalaga yung buhay mo sa Panginoong Hesus, papasok po tayo dito sa number 2. Ano po yun? Sabi niya, renew your mind with God's Word. Sabi po niya dito, sa may Romans chapter 12 verse 2 naman po tayo. Ang sabi po niya dito sa may Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa una pa lamang ay binibigyan na tayo ng Panginoong Hesus ng warning or babala na ano ang dapat nating gawin. Sabi niya, huwag tayong sumang-ayon. Saan? Sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong makibagay sa anong uso. Uso yung ganito, uso yung ganyan. Huwag tayong magkaroon ng pangarap na labas sa pangarap ng Diyos. Huwag nating pangarapin ang sanlibutan. Huwag po nating pangarapin o gustuhin yung mga bagay dito sa mundo. Kasi ang sabi niya dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip.
Never na mababago ng Panginoon ang isip ng isang tao. Never na mababago o marirenew ang isip ng isang tao as long as na siya ay mayroon pang worldly desire. Ano po? In order na ma-renew ang isip nating mga tao, ay talikuran natin ang mga bagay na nakapagpapalayo sa atin sa Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang mga worldly desire o yung mga worldly things. Amen po. Kasi sabi niya dito ay sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, maliban na ma-renew ang isip ng isang tao, hindi niya malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Spiritual maturity comes from thinking God's thought after Him. Ano po? Ibig sabihin, sa pagbabasa mo ng salita ng Panginoong Yesus, kailangan ay ma-meditate ito. Saan? Sa isip natin hanggang sa bumaba sa ating puso. Kailangan ang iniisip natin ay yung kapuri-puri, yung mga makalangit na bagay. Hindi yung nag-iisip tayo na kailangan ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, ganito, ganyan, ganon. Na ginagamit pa natin ang salita ng Diyos na, Deep Lord, pangako mo, ganito, ganyan. Walang masama, mga kapatid. Pero kung nagagamit natin ang salita ng Diyos para lang mapaboran yung mga bagay na gusto natin, medyo mali. Ano po? Kaya nga po mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Panginoong Yesus na kailangan ay ma-renew ang ating isip. Mabago. Alin? Ang prinsipyo nating mga tao kailangan ay mabago. Mapalitan ng prinsipyo ng Diyos. At ano ba ang prinsipyo ng Diyos? Ang prinsipyo ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Ano po? Dito po sa may 1 Peter, ano po? Sa may 1 Peter chapter 2, verse 2. Ang sabi po niya dito, kagaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ang sinasabi ng Panginoon sa pagbabasa mo ng Biblia ay maging kagaya ka ng sanggol na walang kinakasabigan maliban sa gatas. Ano po? Walang ibang cravings ang sanggol kundi ang gatas. Ngayon sa atin, wala tayong maging ibang cravings kundi maging masarap sa panlasa natin ang salita ng Diyos. Na maging cravings natin everyday yung salita ng Diyos na siyang tutulong sa atin upang sabi niya, tayo ay lumago tungo sa kaligtasan. Amen po mga kapatid, ang pagbabasa o ang pag-aaral ng salita ng Diyos ang tutulong sa atin na lumago. Pero mangyayari nga ang lahat ng bagay na iyon kung na-renew ang ating isip. Kung napalitan ng ating isip na nagmumula sa Panginoong Jesus. Ano po? Ngayon, ano yung mga practice? Ano yung mga kailangan nating gawin para ma-renew yung ating isip? Ano po? Dito po sabi niya dito, read the Bible daily. Meditate, slow down, and reflect. Ano po? Sabi niya po dito, basahin natin ang salita ng Diyos every day. Kagaya sa Joshua chapter 1 verse 8, dili-diliin niyo ito araw at gabi. Ano po? At hayaan po natin na masunod natin o ma-obey natin yung mga nakasaad dito. At ang sabi ng Panginoon ay magtatagumpay ka. Alam niyo po mga kapatid, ang sinasabi po niya dito, kailangan mag-reflect ka doon sa mga salita ng Diyos. Hayaan po natin na ibaba natin ang ating mga sarili kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. At hayaan natin na mag-reflect tayo na, oo nga, na gagawa ko ba o hindi? Nasusunod ko ba o hindi? Ulitin ko po, sabi niya po doon, ay maging gatas sa panlasa natin ang salita ng Diyos. Maging masarap. Ano po? Dahil ito yung tutulong sa atin sa paglago natin sa spiritual. At dito po sa may Santiago chapter 1 verse 22, ang sabi po niya dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ang lahat ng salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos. Amen po. Kaya nga kinakailangan, ang sabi po niya dito, ay matutunan po natin ito na sundin. Sabi po niya dito sa may last, na obey what you read. Ano po? Obey what you read. Ano po? Ano man yung nabasa natin na salita ng Diyos ay sundin
po natin. Bakit? Kasi sabi niya, kung ito'y binabasa natin at hindi naman natin ito sinusunod, ang dinadaya natin ay ang ating mga sarili. Amen po mga kapatid. Ngayon, masabik po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At hayaan po natin na ang salita ng Diyos mismo ang humubog sa atin. Ngayon, mababalik po ako sa may verse ko po nung una dito mo sa may Psalms 119 verse 105. Ang salita ng Diyos ay hindi nagiging liwanag at hindi nagiging tanglaw sa daraanan ng mga tao kung una, hindi naman nakasurrender ang buhay mo sa Diyos. Pangalawa, hindi naman nabago ng Diyos yung isip po natin. Amen po. Pero ang pangako ng Panginoong Yesus na ang salita ng Diyos ay magiging tanglaw. Hindi ka maliligaw. Hindi ka magkakamali. Hindi ka madarapa. Kasi ililid ka ng salita ng Diyos. Amen po. Patungo doon sa nais niya. Pero mangyayari ang lahat ng iyon kung una ay nakasurrender ang buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, na-renew yung isip po natin na bago yung prinsipyo natin ang prinsipyo ng Panginoong Hesus. Marami pa po ito mga kapatid. May mga susunod pa po tayo mga araw, may bukas mga susunod pa. Manatili po tayo na nakasubaybay para matutunan natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin para tayo ay lumago, mabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y manalangin. Aming Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay buong pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan at sa kadakilaan mo sa bawat isa sa amin. Lord, patuloy nga Panginoon na dalangin namin na ang mga salita mong aming napakinggan ay tumanim sa aming puso. Ito'y magbunga, maguhay, Panginoon, at patuloy na magamit namin hanggang sa muli mong pagparito. Ang dalangin namin, Panginoong Yesus, na Lord, mabago kami ng iyong mga salita. Ayaw namin na mabago kami ng sarili lang namin ng lakas. At Lord, itinatalaga namin ang aming buhay sa iyo. Baguhin mo ang aming puso, baguhin mo ang aming isip. At ito ay magkaroon, Panginoon, ng kabanalan sa harapan mo. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid, at manatili po tayo na nakasubaybay sa ating Rema Pills tuwing alas 4 po ng hapon. Maraming salamat po. God bless you po.